Ozamis City, Misamis Occidental, may adlaw. Ako si Dazil Humuotikson. This is Ozamis Today. Sa tuwang mga headlines. Mayor Ando gitubag ang mga sugyot sa pagpailalom sa dakbayan sa Modified Enhanced Community Quarantine. Former City Councilor Ardot Parawinog nakaplagang patay sulod sa silda. Disiplina sa kaugalingon ang solusyon aron mabuntog nato ang COVID-19. Dugang pasaluhan sa tong mga balita, pagpasiminto sa dalan pasulod sa St. Mary's Chulugit Seminary sa Barangay Gango, Tubago ni Deputy Speaker Waminal. Bagong PNP Chief Kaskulan, tutukan ang paggukod sa mga high-value target sa anti-illegal drugs war sa nasud. Estado sa mga quarantine facility sa dakbayan gipasabot ni Mayor Ando. Ug karon ang maritalya sa Ozamis Today. Mayor Ando gitubag ang mga sugyot sa pagpailalom sa dakbayan sa Modified Enhanced Community Quarantine. Atong dawaton ang report ni Rino Carlo Lim. Gitubag diretsyo ni Ozamis City Mayor Sancho Fernando Ando Fuentes Waminal ang mga pangutana o reklamo sa pipila ka mga katawang Ozamis nun nga ibutang na pag-usab ang dakbayan sa Ozamis sa Modified Enhanced Community Quarantine kon MECQ o Enhanced Community Quarantine kon ECQ. Kini atol sa preskon sa Mayor adlaw Martes, Setyembre 1, 2020 sa New Ascenso Ozamis Session Hall. Matud pa sa Mayor, ang quarantine status karon sa dakbayan anaa na sa MGCQ o Modified General Community Quarantine. Diin gi-reiterate pa sa Mayor ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang message usab sa tibuok nasod adlawng Lunes, Agosto 31, 2020 nga ang dakbayan sa iligan lamang ang ipailalom sa MECQ, GCQ sa NCR ug MGCQ na dayon sa uban pang lugar sa nasod. Now, I have also received requests for ECQ, MECQ. Now, our community quarantine status now is MGCQ, Modified General Community Quarantine. Yesterday, the President Rodrigo Duterte, has announced on national TV nga gideclare niya MECQ only illegal. GCQ, NCR, Batangas, and others, the rest of the Philippines is placed under MGCQ. Dili gayud pwede nga mag-MECQ ang dakbayan sa Ozamis. Mao kini ang pamahayag ni Mayor Ando Waminal. Usa ka rason sa mayor nga dili na makabuot-buot og desisyon ang mga mayores ug uban pang mga lideres sa usa ka LGU nga ipailalom ang ilahang lungsod o dakbayan sa MECQ. Gawas og mo comply sa mga conditions ang maong LGU. Ang mga conditions alang sa pagpailalom sa usa ka lugar sa MECQ, kinahanglang 25% sa mga barangay sa usa ka lungsod o dakbayan ang critical zone o nagpasabot nga daghan og COVID transmission sa maong lugar. Many are asking, ECQ na ta, MECQ. We cannot. It's not like before nga, naatay leeway gamay, natay medyo allowance to decide. We do not have, the mayors now do not have the authority to put our LGU under this or that unless we comply with the conditions. Now, what are the conditions? For MECQ, it should be that at least 25% of our barangays are declared as critical zone. At least 25%. So, in our case, 51 barangays, 25%, 13 more or less. So, dapat 13 ang under critical zone. How many are in critical zone now? 0.
Gidugang pa sa mayor nga kung maghimo gayud og executive order ang usa ka LGU, aduna na kini sila template nga pagasundon. Gicentralize na kini sa national government tungod kay adunay mga problema ug issue tungod sa lain-laing sitwasyon sa matag LGU sa tibuok nasod. Matod pa sa mayor nga kung iyang ideklarar nga mag-ECQ o MGCQ ang dakbayan sa Ozamis, human sa 24 ka oras, i-reject kini sa region. Ug posible pa siyang kasuhan ug insubordination. Komedya pang gipaabot sa mayor nga daghan kuno ang malipay nga kasuhan siya. Apan wala gihapon kini pulos kay di ra gyapon magdugay kung pugson nga mag-MECQ gayud ang Ozamis. So naay guidelines nga gina-follow. In fact, the executive order now, kung maghimo, there's already a template, spoon-fed. No? Higo lang ta mo fill in the blanks. Not like before. Ilan ang gi-centralized because there were so many issues raised before. So, MECQ pa lang na. How much more if ECQ? We cannot. If I declare MECQ in Ozamis, after 24 hours, i-reject sa region, kasuhan ko, insubordination. Wala ka, malipay, pero it's not gonna last. Because after 24 hours, issue the order ang region nga back to MGCQ. So we cannot declare MECQ, we cannot declare ECQ. Apan gipadaya gayud sa mayor nga bisa na nga dili gayud posible nga ipailalom ang dakbayan sa Ozamis sa ECQ o MECQ, wala gyud kini nagpasabot nga ang katawhan dili na lang magunahuna ug ibutang sa aksyon nga anaa ang dakbayan sa ECQ o MECQ. It is not stopping us from thinking that we are under MECQ and acting like we are under MECQ. Gipaklaro pa sa mayor sa tanang katawhan nga unta nga di na mangandoy nga mapailalom ang dakbayan sa ECQ. Kay kung mahitabo man gani kini, nagpasabot lamang nga 13 sa 51 ka mga barangay sa dakbayan mahimutang sa critical zone nga nagpasabot nga daghan na ang kaso sa COVID-19 niini. And let us not wish nga MECQ ta or ECQ. Kay kung mahimot ang MECQ or GCQ, sabot ana na meet ang mga conditions. A critical zone, at least 13 barangays. Isud kaayo. Alang sa Ozamis Today, kini si Rino Lim. Daghang salamat, Erino. Former Ozamis City Councilor Ardot Paruhinog nakaplagang patay sulod sa selda. Ma-report si Leoncio Medallo. Setyembre 4 ning tuiga, nakaplagan nga wala na kinabuhi si kanhi City Councilor Ricardo Ardot Paruhinog sulod sa silda sa Ozamis PNP Station. Sa interview ni OIC Chief of Police sa Ozamis Police Major Peter Ryan Rebillas, uban sa nga sakop sa media, iyang ipahayag nga nianang alas 6 sa buntag Setyembre 4 samtang ipukaw sa Silguard si Paruhinog sulod sa silda. Og wala kini mitubag hinungdan nga gisulod ang silda og nakita nga wala na maglihok si Paruhinog. Diha gi-inform gilayon ang officer on duty og siya mismo. Nianay gayuna nagtawag gilayon sila og medical assistance pinaagi sa City Health Office og wala pa masayri kung unsang orasa gayud na mugtuan sa iyang kinabuhi si Paruhinog. Alas 6 yan ang gipukaw kay normal routine mo na alas 6 dira amo yung pangpukaw ng mga kuan dia. So alas 6 gipukaw siya, so unresponsive siya, wala siya nagtubag. So muna tong time nga giduol, gisulod siya sa selda and murag tanaw sa atong jail murag unresponsive gyud, mo tong gitawag ang atuang officer of the day na to si dayon gi-inform niya, gi-inform pug ko usa na mi nagtawag og ganing medical assistance or medical kuan. So nagtawag din mi sa City Health. So naka-respond man na anhi man dayon ang City Health. Medyo ni action na gid siya og gahi kay pag ni sa katong dili pa to doktor, nurse pa to unang nagresponde una. So gahi na motong amutan dalon gyud unta sa sa hospital. Pero nag-request man ang atong taga-custodial dili kuan na lang si doktor na lagi paanhi diri kay dili busa kabug-aton og sa kuan magamay kay in space. Sumala pa ni Police Major Rebillas nga base sa diagnosis or findings sa medical legal certificate, duha ang posibleng hinungdan sa kamatayon ni Paruhinog. Una,
cardiopulmonary arrest secondary to cardiovascular disease. Ug ang ikaduha mao ang probable COVID-19 disease pending RT-PCR test result nga pinirmahan ni Dr. Maria Florilyn Irog-Irog, ang medical officer 4 sa City Health Office. Sir, based sa ato ang medical legal certificate, ang kuan niya is ang diagnosis or findings niya is cardiopulmonary arrest secondary to cardiovascular disease and probable COVID-19 disease pending RT-PCR test result. So muna siya ang ganing findings. So karon that's why nagpa-conduct niyo ganing disinfection sa atong area sa whole police station para to avoid sa atong kuan pod kay pending man atong kuan na gi swab test man si kuan si rapid test, sir. atong rapid test is nag-negative siya. So dili man gud nato matagna na daghang cases na nga negative sa rapid test pero pag abot sa kuan is mag-positive or mag-negative sa swab test. Muna pending karon ang atuang kuan ang atuang result. Gidugang pa ni Police Major Villas nga kagahapon adunay mga paryente ni Paruhinog nga nagdala og mga pagkaon para kang former City Councilor Paruhinog. Og dili usab mawala ang mga pagduda sa mga tao sa hinanaling kamatayon ni Paruhinog apan sumala pa ni Police Major Villas nga adunay findings gikan sa doktor sa hinungdan sa kamatayon ni Paruhinog. Na makita man nato sa kuan sa result sa atong medical legal. So daghan man gyud magkuan gyud magkuan sila di mawala ang mga pagduda pero ang doktor sa medical term dili ang doktor ang gyud magkuan ana. So nakita man nato na may kuan ang doktor. Ang patayng lawas ni Paruhinog ana gidala sa Gamalinda Funeral Homes ug matud pa sa mga paryente nga ibalhin kini sa St. Peter Memorial Homes. Kay numduman nga si former City Councilor Ricardo Paruhinog bidangat sa dakbayan sa Osamis gikan sa Manila. Sakay sa Cebu Pacific Flight Jim Retres ning tuiga, kuyog ang iyang upat ka mga escort gikan sa PNP Custodial Center sa Camp Crame aron sa pagtambong sa gipahigayong arraignment sa duha ka kaso nga gipasaka bato kaniya panahon ni kanhi Osamis PNP Chief Police Lieutenant Colonel Juby Espinedo nga mao ang RA 10591 ug RA 9516 sa Branch 15 September 4 ning tuiga. Sa paghidangat ni Paruhinog sa Osamis PNP Station, gay rapid test gilayon uban sa iyang escort ug nagnegatibo kini. Si Paruhinog nag-inusara nga gideten sa temporary detention cell sa Osamis PNP Station. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat, Leoncio. Disiplina sa kaugalingon ang solusyon aron mabuntog nato ang COVID-19. Ani ang mga detalye. At the end of the day, it all boils down to discipline. Sa campaign sa DILG, karon disiplina muna. We, I, you, us. Kita ang makasulbad ni ining problema. Kita ang makatabang sa tanan na mawala ning COVID dinhi. Disiplina sa kaugalingon. Kini ang papaklaro ni Mayor Ando Waminal nga solusyon sa giatubang sa tanan karon nga COVID-19 crisis. Simple nga solusyon sa pagsunod sa gipatuman nga mga health protocols sa national ug lokal nga kagamhanan, sama sa pagsuot sa face mask. Apan giangko ni Mayor Ando nga bisan sa nagkataas nga mga kaso sa tibok nasud ug dinhi sa dakbayan, apan daghan gihapon ang nagmagahi sa pagtuman niini nga mandato. Wear masks always. Until karon naa pa tayo makita nga wala ga mask. Simple ra man kaayo. Napay mo ingon nga dili daw mahadlok ang tawo sa COVID kay di magmask, mahadlok sa pulis kay magmask ra og naay pulis. You're not helping if that's your attitude. Kalabot sa social distancing, gibutyag usab sa mayor ang wala pagtuman sa pipila sa mga protocol nga nagtapok-tapok sa mga birthday parties ug uban pang mga selebrasyon nga dala pa ang mga bata. Gipasabot ni Mayor Ando nga gipasa na sa kagamhanan ang responsibilidad ngadto sa katawhan sa atong giatubang karon nga pandemya. The responsibility has already been passed on from the government to the public.
It's one of the reasons nga no, very stringent na kayo ang requirement para mag-MECQ or GCQ. Gisalig na sa gobyerno, sa national government, gisalig na didto sa kaning mga tao sa atoa. So we must also do our part. We will lead you, you must follow. Sumala pa ni Mayor Ando ang suporta o kooperasyon sa tanan sa gipatuman ng mga health protocols ang mahimong sinugdanan sa solusyon aron atong mabunto kini nga krisis. Wala in tambal, only vitamin D, vitamin discipline. Maura yun. Pagpasimento sa dalan pasulod sa St. Mary's Theologiate Seminary sa Barangay Igango, tubagon ni Deputy Speaker Waminal at ang report ni Boyet Lumapas. Tungod sa concern nga napaabot ngadto sa buhatan ni Deputy Speaker of the 18th Congress Attorney Henry S. Waminal, kalabot sa dalan pasulod sa St. Mary's Theologiate Seminary nga naa sa Barangay Gango pinaagi ni Father Marvin Osminia. Giaksyonan gyudayon kini ni D.S. Waminal ang maong concern. Iya kining gipaabot sa Department of Public Works and Highways kung DPWH kung pwede ba kini ma-expand ang widening sa maong karsada apan human sa survey. Nakita nga ang maong area usa ka private property. Hinungdan nga dili kini pwede nga matrabaho sa DPWH. Apan tungod sa nakita ni D.S. Waminal nga gikinahanglan nga masiminto ang maong dalan pasulod sa St. Mary's Theologiate Seminary sa Barangay Gango, iya kining gipaabot sa ilang family corporation sa ilang gipahigayon nga special meeting uban ni D.S. Waminal og ni Mayor Ando og sa mga board niini ilang giaprobahan ang maong concern nga ang private corporation sa mga Waminal ang mogasto sa pagsiminto sa maong dalan pasulod sa St. Mary's Theologiate Seminary nga nahimutang sa Barangay Gango nga gitawag sa kongresista nga multipurpose road nga pagasugdan karong siminahuna. Ang maong pamahayag sa kongresista atol kini sa gipahigayon nga blessing sa bag-ong Usamis Session Hall o sa opisina sa Sangguniang Panlunsod Agosto 28, 2020, Biyernes. With that, Father Marvin, there was that concern presented to us sa St. Mary regarding ang inyong karsada pasulod sa seminary. I raised it with the DPWH kung pwede ba ma-expand ang widening sa karsada, but after the survey medyo came out nga dili pwede tungod kay the property is a private property and the government basic disbursing principle that no government fund shall be spent for private purpose. But considering the need of that concern, you know, we need more priests, no? Only as we inspire our young people to be to attain a degree, to be a professional, we need also some prest. And with that, kaya di man pwede sa gobyerno, when Mayor Ando arrived last Wednesday in the evening, there was a special meeting among the family members which composes the board of our family corporations. We had approved that our private corporations will do the concreting of that road that will become a multipurpose road. The work will start next week. Matud pa ni D.S. Waminal nga kini isip pagpakita sa suporta sa pamilyang Waminal ngadto sa mga kaparian nga gitawag sa kongresista nga mga ambassador of heaven nga gawas nga maoy naghulma sa atong kristyanong pagtuo, nagsuporta usab kini alang sa kaayuhan sa katawhang Usamisnon. Alang sa Usamis Today, kini si Boyet Lumapas. Daghang salamat, Boyet. Bagong PNP Chief Cascolan, itutukan ang paggukod sa mga high-value targets sa anti-illegal drugs war sa nasud. Taniyang maditalye.
Pagukod sa mga high-value targets sa pakigubat sa nasud batok sa illegal drugs sulod sa mubo nga panahon nga pagserbisyo niini sa pinakataas nga posisyon sa Philippine National Police. Kini ang pasalig sa bag-ong Philippine National Police Chief Lieutenant General Camilo Cascolan. Panguluhan ni General Cascolan ang PNP hangtod sa retirement niini sa bulan sa Nobyembre. Mipuli si General Cascolan kang Police General Archie Gamboa nga ma-retire adlong Miyerkules, Setyembre 2, 2020 human sa duulan sa 8 ka bulan sa posisyon. Hingusgan nga drug campaign ilabi na batok sa mga high-value individuals ug case build-up dili lamang alang sa mga small-time drug suspects ug pag-aresto kanila aron magamit sa kapulisan sa pagdakop sa mga big fish. Gipahayag usab ni General Cascolan nga walay pilion nga mga masinupakon sa balaod, bisan pa ang mga Chinese nationals. Our anti-drug campaign is not selective. We will arrest anyone who will violate the anti-drug campaign. Pahayag pa niini. Ang liderato ni Cascolan ang usab maglakip sa internal cleansing sa PNP sa pag-evaluate sa mga units o individual nga mga kapulisan, opisyal man o dili. Sa General Cascolan, miyembro sa Philippine Military Academy, sinagtala class of 1986. Sama sa mga mista sa mga classmates na gisundan niini na sila si Kanhi Police Chiefs Gamboa, Oscar Albayalde ug Senador Ronald Bato de la Rosa. Si General Cascolan ang usa sa mga authors sa Oplan Double Barrel nga mao ang flagship program sa Philippine National Police sa anti-illegal drugs war sa nasud. Estado sa mag-quarantine facility sa Dakbayan, gipasabot ni Mayor Ando. May balik na lang sa report si Boy at Lumapas. Sa mga locally stranded individuals kon LSI o sa mga ROFs kon returning overseas Filipino nga mo uli sa Dakbayan og gusto nga magpa-home quarantine, matud pa ni Mayor Ando Waminal nga sa dili pa sila dadon sa ilang panimalay, mohimo una og request sa City Health Office nga sila gustong magpa-home quarantine. Pagkahuman, i-check niini sa representative sa City Health o sa BHERTS kon Barangay Health Emergency Response Team ang ilang panimalay kung pwede ba kini mamahimong quarantine facility o kung mupasar pag-aaprubahan kini sa Barangay Captain. Gidugang pa sa Batanong Mayor nga alang ni adtong dili gustong magpa-home quarantine sa ilang pag-abot didto sila ibutang sa barangay quarantine facility kung kini usa ka LSI og negatibo siya sa gipahigayon nga rapid test. Hisayran, matud pa ni Mayor Ando nga ang tanang barangay facilities sa matag barangay ning Dakbayan kanunay kining gina-check sa City Health representatives o ginasusi kini gamit ang mga sumbanan sa Department of Health kun DOH og nakita nga ang tanan nakakomply sa mga requirements nga gikan sa DOH. For those undergoing home quarantine, before na sila gidala sa ilang balay, they make the request and it will be checked, their houses will be checked by representatives of the City Health Office and BHERTS. If mopasar, then it must be approved by the barangay captain first. So, katong mga dili mag-home quarantine, upon arrival, barangay quarantine facility. If LSI, if negative po sa rapid test. And all these barangay quarantine facilities were checked and have been are being constantly checked by the City Health Office representatives and evaluated using DOH guidelines, and they are found to be all compliant. Kini ang gipaklaro sa Batanon og maabtikon nga mayor gumikan sa mga migawas nga mga isyu nga matud pa ang mga quarantine facility sa Dakbayan og sa mga kabarangayan wala mosunod sa mga guidelines nga gimando sa Department of Health og wala nakakomply sa mga requirements. Hinungdan nga iyang gihatagan og kahigayunan si Dr. Maria Florilyn Irog-Irog ang Medical Officer 4 og si Paul Singh ang Administrative Officer sa City Health aron sa pagpasabot sa katawhan kung unsa ang mga minimum guidelines nga gihatag sa Department of Health alang sa mga quarantine facilities sa matag barangay o sa quarantine facilities sa syudad. Daghang concerns raised nga ang mga quarantine facilities daw nag-breach og protocol or dili compliant sa what is ordered or mandated by the DOH.
siguro I will ask Dr. Flor and Sir Paul to discuss unsa ang minimum guidelines nga giset sa DOH with regards to the quarantine facilities in the barangay and even in the city. Sir, you have the floor. Maayong gabi kanatong tanan. Ang DOH has already set guidelines with regards to barangay quarantine facilities, no? Kana siya ato gyud ang gisunod. For example, ang usa ka barangay quarantine facility, usa ka kwarto, pwede gyud na siya mo occupy, pwede na siya sudlan og duha or tulo depende sa gidak-on sa kwarto as long as there is a partition. Butangan na siya og temporary nga partition, plastic ba, para nga dili gyud wala gyud physical contact and to prevent the spread of the virus through droplet. Mao nang naa nga naa gyud sila physical barrier nga gibutang. Ang DOH has set that there should be more than 1 meter difference distansya between sa mga katre. And then kining mga barangay quarantine facilities ato ni silang gilibot sa tibuok syudad, no, urban and rural barangays, and nakita nato nga nagsunod sila, no? They try as much as to follow the DOH guidelines. Kay importante man gyud kayo amo man ang gipasabot sa ilaha nga kinahanglan gyud nga ingon ana ang distansya. Okay? Now, some complaints nga moingon sila nga usara ka buok lababo or usara ka buok kasilyas nga magamit. Ang DOH has set guidelines even kanang kasilyas pwede gyud na siya nga one toilet is good for 10 people. Meals, mga ingon na. Usa ka lavatory, good for 25 people. Alang-alang magdungan man day mo panghugas og inyong kamot. Or magdungan day mo kaligo sa usa ka banyo, dili man. So magpuli-puli man na, ingon ana man na ang proseso kay we cannot afford to have one toilet, one room per individual nga magsingabot because our resources are major. Gamay raman ang atong resources. Mo ni ang panahon nga magtinabangay ta, magsinabtan na ita, especially when we follow these guidelines set by the DOH. And again, to reiterate, ang atong mga barangay quarantine facilities, ato gyud nang gisigi og monitor. And ug naa sila yung mga kakulangon, we tell them, we make sure that it is going to be corrected para nga sa sunod nga mogamit, okay na dayon siya. And also, I would like to add, ato po nang gina-disinfect. Every time nga naimugwas, before pulihan, gina-disinfect na sa atong team from the City Health Office. In addition sa ato ang barangay facilities, kaning ato ang facility, before nato siya nagamit, this was inspected by a representative from the DOH. And all our barangay health facilities, these are licensed by the DOH. So naanatay minimum nga standard nga gina-follow sa wala pa ni siya nahimong barangay isolation facility. So mo nang dili kita makaingon ta nga ang kaniang gipili nga barangay facility as quarantine is already approved by the representative from the DOH. And then in addition sa ingon ni Sir Paul regarding anang sharing of toilets, mga lababo, syempre it is not only the responsibility of the BHERTS and the representative from the health sector nga mag-make sure nga kaning facility limpyo. So it's also a responsibility of the returning residents nga naka-quarantine din nga maglimpyo pod sa ilang kaugalingon. So gusto na ko ipaabot nga shared responsibility na. So responsibility sa mga naka-quarantine at the same time responsibility pod sa mga gabantay sa quarantine. Okay, thank you, Doktora and Sir Paul. So klaro, no, tanan gisunod minimum guidelines. Gidugang pa sa mayor nga bisan ang Isimlaw nga maoy gihimong quarantine facility sa Dakbayan naka-comply kini sa mga requirements sa DOH standards. Iyang gidugang nga bisan ang pipila ka mga local hotels ning Dakbayan iyan ang gihangyo aron mamahimong dugang quarantine facility sa Dakbayan.
alang sa mga ROFs o sa LSIs sama sa Royal Garden Hotel, Executive Hotel o ang Travelers Inn. Hisayran sa wala pa magdawat sa mga ROFs o sa mga LSIs ang dakbayan, nagdahom si Mayor Ando nga mas taas og potensyal nga mamahimong career sa nasangpit nga virus ang ROFs. Kumikan kay nagagikan kini sa gawa sa nasud. Apan sa nakita nga adunay unom lamang ang nagpositibo sa mga ROFs. Sa pagkakaron ang mas daghan mao ang mga LSIs. Tungod kay nagtuo ang mayor, gumikan kini sa sitwasyon sa mga waiting area sa Manila ug Cebu nga nagduot hinungdan nga dali ra ang pagtakod sa maong virus. We are now even tapping our local hotels, no, for the ROFs. We have partnered with Royal Garden, Executive Hotel, and Travelers Inn. No, we are isolating the ROFs and the LSIs. You know what? To be honest, before we started accepting them, gatuo mi nga ang mas taas og potential nga mahimong career are ROFs because gikan sila sa kaning gawas. But turns out, karon as of now, only 6 ragyod ang ROF nga nagpositive. Ang kadaghanan gyud LSI. And I think it's because of the situation in Manila and Cebu, ang waiting areas, no, nga murag kanang nagkumpol-kumpol, so dali ra kayo nakatakod. Naghangyo si Mayor Ando sa katawhan nga mosabot, ilabi na nga nagatubang kita karon sa pandemic nga COVID-19 nga nakaapekto sa kadaghanan og wala kita sa usa ka vacation. Gidugang pa sa mayor nga ang quarantine facility sa syudad bisan walay 5-star amenities og walay maluho nga mga butang, apan gipaniguro sa batan-ong mayor nga ang quarantine facility sa Dakbayan naka-comply kini sa mga requirements gamit ang mga sumbanan nga gikan sa Department of Health. Magtinabangay kita sa pagpakigbatok niining maong pandemic og ang kooperasyon sa matag usa ang labaw nga gikinahanglan sa kagamhanang lokal karong panahona sa pandemya. Tungod kay matud pa sa mayor nga sa pagsugod pa niining maong pandemic walay bisan usa ka nasud ang nakapangandam. Apan bisan pa man niana ang lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa pagpangulo ni Mayor Ando Waminal naningkamot nga mahatagan ang tanan sa pagtagad ilabi na sa mga ROFs o LSIs nga mudangat dinhi sa Dakbayan sa Usamis. Hangyo lang mi sa pagsabot pod sa tanan because remember, we are facing a pandemic. We are not in a vacation, no? So our facilities may not have 5-star amenities. They may not have luxurious nga mga kaning gamit or mga kuan, but they are compliant. We can assure you on that. Ug sa giingon ni Doktora ni Sir Paul, let us help each other. No. From the start, this came to us as a surprise, no? And we have tried nga makomply tanan and even do more than the minimum that is required by us. Alang sa Usamis Today, kini si Buyet Lumapas. Daghang salamat, Boyet. Ang Usamis Today hatod kanato as a public service feature sa Asenso Usamis News 8 Channel ug sa LG Usamis ubo sa pagdumala ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal. Alang sa dugang impormasyon, like our official Facebook pages, Mayor Ando Waminal and Asenso Usamis News 8 Channel, and subscribe to the Asenso Usamis YouTube channel. Sa ngalan sa Dipukwerso sa Asenso Usamis News Channel Team, Dazil Humuwatikson. Daghang salamat. Asenso Usamis. Go, go, go! Segundo Distrito. Padayon sa pag-asenso.